Alam mo ba na hindi pera o kapital ang pinaka-importante na magkaroon ka pag magtatayo ka ng gym business or kahit anong klaseng negosyo? Kung ang unang entrada mo sa akin, hindi ako makapagnegosyo, bigyan mo ako ng pera para magnegosyo, alam ko, negative ka na kagad. I'm sorry ha, bakit ganun? Opinion ko lang to. Kasi, gandang araw po, ako po si RP ng Gym Depot. So, tama kayo doon sa narinig nyo. Base sa 18 years na experience ko sa negosyo, iba't ibang klaseng negosyo, hindi pera. Hindi pera ang priority. Hindi pera ang importante na mauna, na magawa ng paraan pag magtatayo ka ng negosyo. Papaliwanag ko po ito. Marami kasi nagko-comment sa atin na paminsan balagbagan ba na bigyan mo ako pera, magnenegosyo ko. Kasi wala akong pera eh. 'Di ba? Pero sa totoo lang, hindi pera ang importante. Ang importante, tamang mindset. Papaliwanag ko sa inyo. Ang istorya ko kasi, nag-umpisa ako sa isang maliit na gym. Pakita natin, 30 square meters na gym. 'Di ba? Yan 30 square meters na gym na yan, pera ko yan. Pinag-ipunan ko yan. Actually, na-scam pa nga ako ng fabricator ko noong 2008. Kaya ako napasok sa fabrication kasi ako nang gumawa ng sarili kong gym. So doon, wala akong problema. Kasi may pinag-ipunan ko yun, 'di ba? So ito ngayon yun. 2008 to 2013, 30 square meters yung gym ko, maayos. Maayos na tumatakbo. Walang problema. Nag-improve. Nagkaroon ako ng opportunity na makapagtayo. Meron ako nakitang space, 1,200 square meters na warehouse. Tinayuan natin ng kauna-unahang Gym Republic. 1,200 square meters. Pakita rin natin. Makikita nyo, konti lang talaga yung gamit ko dyan nung nag-uumpisa ako eh. Okay. So ito ngayon yun. Doon sa una kong Gym Republic, yung garahe walang problema kasi may pera naman ako. Pero papaano ngayon yung Gym Republic Cavite City? Upa pa lang noon, 2 months advance, 2 months deposit. Imagine mo yung 1,200 square meters na gym, magkano yung warehouse na yan? So, 4 na buwan ang kailangan ko i-raise. Pwera pa doon, matinding upgrading ang ginawa natin doon. Naglagay tayo ng salamin, naglagay tayo ng matting, etc., etc., at equipment. Naaabot sa milyong piso. Yung equipment, salamin, at matting. Pwera pa yung upa. Okay, saan ko kukunin yun nang wala akong pera? Okay, dito ngayon papasok yung tamang mindset. At bakit pera yung huli pa na kailangan mo i-consider? Kasi ako, naniniwala ako, sa sobrang tiwala ko sa sarili ko, naniniwala ako na kaya kong mapaunlad yung gym business. Naniniwala ako na magiging successful yung gym business na yon. At dahil sa paniniwala ko na yan yung isinishare ko doon sa mga unang tao na nagtiwala sa akin. Ito yun. Ano yung mga naranasan ko? Wala akong pera. Di ba? Ano ginawa ko? Una, nakautang ako sa Bombay. Nung maliit pa lang yung yung Gym Republic, ay yung garahe. Di ba? Nakakautang ako sa barangay, sa Bombay. Sa Bombay, kung di ako nagkakamali, 100 pesos a day ang bayaran ko. Ng parang 3,000 yung utang ko, parang 45 days to pay. Ng 100, ewan ko kung tama ako doon. So, naranasan ko yan para makapag-raise ng kapital, makapag-raise ng additional na kapital para makabili ng equipment. So, pwede kang mangutang. Ngayon, hindi ko sinasuggest to sa lahat. Kasi sabi ko sa'yo, kung tiwala ka sa sarili mo at tiwala ka na mapapagyaman mo ang negosyo mo, bakit hindi ka umutang? Kasi kaya mo namang kitain di ba? Pero hindi lang pag-utang ng pera ang pwede mong gawin para makapag-raise ng capital. Ito, yung ginawa ko para ma-raise yung capital ng lahat ng Gym Republic. Lahat kasi, okay, nakita nyo, 2013, nagkaroon tayo ng Gym Republic Cavite City, 1,200 square meters. Pero wait, there's more. Nagtayo tayo sa Tarlac. Pakita natin, 1,000 square meters din. At sa Lipa, 1,000 square meters gym. Sa 3 gym na meron ako, sa ngayon, lahat yan tagwa 1,000 square meters. Akala nyo ba lahat yan may pera ko? Akala nyo ba kaya kong puhunan ng lahat yan? Di ba? Anong ginawa ko ngayon? Ito yung pwede mong gawin. Ginawa ko, una, pwede kang maghanap ng investors. Okay, investors. Yung investors, pwede kang kumausap ng tao na may tiwala sa'yo na
Pangangakuan mo na may guaranteed na income sila. Okay? Ito, delikado to. What I mean is, hindi ko may sasuggest to sa iba kasi ang dami kong nakitang ganito ang ginawa pero hindi naging marunong sa pera yung humawak na waldas. Kawawa yung investors. So, tinakbo yung pera ng investors. Pero ako, so far, ang dami na rin na dumaan na investors sa akin. Lahat sila, nabigyan ko ano yung due sa kanila at karamihan sa kanila na isoli ko na yung kanilang kapital. Diba? So, ang mga natitira na lang dyan, shout out, hindi ko nabubuuin, baka ayaw nila. Si Chito, yan. Malaki ang naging tiwala sa akin ni Chito. Si Ma'am Joel at saka si Ma'am Princess, si Sir Joel at saka si Ma'am Princess nandyan din yan. So sila na lang yung natitira. Dati yan, siguro mga 5 hanggang 10 yung mga nag-invest sa akin. Ang nangyari kasi, nung para masimulan ko yung mga project na yan, kumuha ko ng investors. So binibigay ko sa kanila yung guaranteed ko sa kanila na nakita. At that time, ang binibigay ko talaga, hanggang ngayon naman pala, is 1%. Nung buwan-buwan, 1% nung magkano yung kinukuha, yung kapital nila. So hanggang ngayon, ganun pa rin, binibigay ko pa rin. So yung iba, naisoli ko na. Diba? Kung 5 hanggang 10, lahat naisoli ko na, 2 na lang silang natitira. So ngayon, ang punto ko, nakagawa ako ng paraan. Diba? Pangatlo, sabi ko, investment. Pwede yan. Pangatlo, maghanap ka ng partners. It's either magtatayo ka ng gym business, hanap ka ng kapartner, o magtayo kayo ng korporasyon. Tapos lahat ng mga nag-ambag-ambag doon, pwedeng shares of stocks yung hawak nila. So makakapagsimula ka rin doon, di ba? So ito yung sabi ko. Bakit mindset? Kasi kung ang unang entrada mo sa akin, sasabihin mo na, hindi ako makapagnegosyo, bigyan mo ako ng pera para magnegosyo, alam ko, negative ka na kagad. Malaki na yung probability na magda-down ka. Bakit? I'm sorry ha, bakit ganun? Opinion ko lang to. Kasi, kung yung 500 pesos nga na meron ka dyan, na 1,000 pesos na meron ka dyan, hindi mo mapalago, sa tingin mo, paano mo mapapalago pa yung 100,000 na kailangang kapital para sa isang negosyo? Hindi kasi pera ang sikreto para maging successful ka sa negosyo. Pera siguro ang sikreto para makapag-umpisa ka. Pero hindi yan ang magiging sikreto para maging maunlad ka. Kasi, bakit ba may mga anak mayaman o mayayaman na rin na pag pumasok sa negosyo, guaranteed ba na magiging successful sila? Hindi. Kasi alam mo kung bakit? Kasi hindi sa business ang sikreto. Wala sa negosyo ang sikreto. Ang sikreto na sa mga taong nagpapatakbo at paano ito pinapatakbo. Yung utak ng tao ang nagpapatakbo doon. Yung utak ng tao, yun ang sikreto. So ganoon, mababalik ako. Madali mag-raise ng capital kung meron kang tamang mindset. Kapatid, yan ang humihila sa atin pababa eh. Una, maling paniniwala. Naniniwala tayo na kailangan natin mag-ipon ng pera para mag-umpisa ng negosyo. Kakaipon mo na kakaipon, nagagastos, hindi natutuloy. So yung dapat na natuloy sa'yo, hindi na natuloy, matagal na panahon, saka mo lang maiisip, pag matanda ka na, ay, naalala ko sa RP, dapat pala, noon ko pa pala sinimulan yung negosyo ko. Eto ngayon ako, baka hindi na ako kayang maka-recover, hindi ko na kayang magtrabaho at mag-ipon. So habang maaga, simulan mo yan kapatid. Huwag mong problemahin yung pera. Sa totoo lang, sila Chito, si Ma'am Princess at Sir Joel, honestly, hindi sila nagtiwala sa negosyo ko. Hindi sila nagtiwala sa negosyo ko. Hindi sila nagtiwala kay Jim Dipo, hindi sila nagtiwala kay Jim Republic. Alam mo, kanino sila nagtiwala? Nagtiwala sa akin, kay RP. Kasi nakita nila ako eh. Nakita nila ako ano yung capability ko. Ano yung pwede kong gawin. So doon sila nagtiwala. Kasi kung negosyo lang, marami naman dyan may gym business. Pwede naman sila mag-invest, di ba? Pwede sila mag-invest doon. Pero bakit sa akin? Pinagkakatiwalaan nila ako. So yun ang kailangan mo kapatid. Kailangan mo makagawa ka ng reputasyon sa sarili mo na para pagkatiwalaan ka ng tao, nakakausapin mo, it's either magpapautang sa'yo, mag-i-invest sa'yo, or magpa-partner sa'yo. And by the way,
Salamat sa tiwala. Kay Sir J. Mark Pastor Fide, at Joel Pastor Fide. So itong nakikita nyo na gamit na to is i-deliver natin to sa kanila, sa Makati. Okay? So katulad yan, sa tingin nyo ba, kanino nagtiwala? Sila Sir J at saka si Sir Joel. Nagtiwala ba sila sa gym equipment ko? Pwede. Pero nakita na ba nila Sir Joel, Sir J, yung equipment ko? Baka hindi. Baka hindi pa nila nakikita yung gamit ko, pero napapanood nila ako sa video. So saan sila nagtiwala? Nagtiwala ba sila doon sa equipment ko? O nagtiwala sila sa akin, kay RP ng Gym Depot? So bakit ka naman magtitiwala sa akin? Di ba? Kasi ito yung pinagkaiba natin sa ibang mga gym equipment fabricator. So, yung ibang gym equipment fabricator, what you see is what you get. So, kita mo yung sa likod, quality gym equipment, yan din na makukuha mo sa kanila, quality gym equipment. Pareho lang kami. Pero, yung sa Gym Depot, may kasamang value. May kasamang value. Ano yung value na yon? Hindi lang gym equipment, hindi lang quality gym equipment, yung makukuha mo sa amin, kung hindi, yung gym business tips, gym business advice, business guidance. Hindi matatapos ang relationship natin sa pag-deliver ko ng gym equipment sa inyo. Bagkos, yung pag-deliver ko ng gym equipment sa inyo ay umpisa pa lang ng relationship natin. Dahil magtutuloy-tuloy ang relationship natin mula sa pag-uumpisa mo hanggang tumatakbo na yan, hanggang kaya mo na magpatakbo ng sarili mo. Kasi pagka-deliver namin ng gym equipment, ginaguide na natin ng mga kliyente bago pa mag-deliver. Kagaya nito kagaya nito. And I hope, magaya rin ng ibang fabricator to. Alam mo ba, na pag umorder ka sa amin, after mo ma-deliver tong mga gym equipment na to, matik na yan. Ang kasama sa delivery na yan, may kasama kang waiver. Importante yan baka mamaya hindi ka sa akin kumuha ng gym equipment, kumuha ka sa ibang fabricator at hindi nasabi sa ito. Importante yung waiver. So yung waiver na yan, bibigyan namin yung kliyente niya, naka-proforma, papalitan na lang niya yung title ng gym niya, nakalagay doon na kung magbubuhat ka sa gym ko, inaalis namin yung liability namin just in case na madisgrasya ka or makadisgrasya ka sa gym. Kumbaga, risk at gym at your own risk. I'm sorry. So, kailangan mo magpa-check up sa doktor. Kailangan mo ng guidance ng doktor. Tapos, kung mag-gym ka rito, wala kami pananagutan kung just in case na madisgrasya ka. Importante yan, kapatid, kasi maraming nadidisgrasya dyan sa gym. Kasi yan, again, doon sa experience ko natutunan niya. Okay, bigyan ko kayo. Way back mga 2013, nung nag-umpisa kami sa Gym Republic, Cavite City, yung warehouse, may nag-gym si Ate Girl. Si Ate Girl, ikakasal. 4 months, ikakasal na. Si Ate Girl, gusto niya mag-slim. Ang ginawa ni Ate Girl, hindi ako kakain. Tapos magtatakbo ako, treadmill ako, mag-workout ako. Hindi sanay yung katawan niya na ginugutom yung sarili niya tapos biglang magdadami ng mga exercises na gagawin. Ang nangyari, si Ate Girl nag-collapse. Buti na lang, yung pagka-collapse niya, hindi siya bumagok yung ulo niya. Kumbaga, nakabangon naman, normal naman. Pero din, napaisip ako, what if kung bumagok? Diba? Baka may pananagutan ako doon kahit na hindi ko kasalanan yon. So doon sa experience na yon, natuto ako na kailangan may waiver. So again, yun yung value na maibibigay ng Gym Depot sa inyo. Kasi hindi lang equipment ang i-deliver ko sa iyo eh. May kasama na rin yung mga rules and regulation. Yun yung mga basic, di ba? Pero alam mo ba na pati sa pagkuha ng permit, matutulungan kita, di ba? Paano kumuha ng permit? Paano mapapababa ang sigil sa permit? Di ba? Matutulungan kita paggawa na signage mo. Basic, signage lang. Pero alam mo ba na malaking factor yung signage na yan? Yan, ituturo ko sa inyo, matik yan. Plus, eto ngayon yan, magsisimula ka na. Alam mo ba na wala pa yung gym equipment mo, ginagawa pa lang namin, pwede ka nang kumita sa gym. Hindi yan tinuturo ng ibang mga gym fabricator. Ako kasi, habang tinatayo yung gym mo, habang ginagawa natin dito, pwede na tayo mag-promote, pwede ka nang kumita. Tuturo ko rin sa iyo yan. Para na sa ganoon, yung unang buwan mo, hindi kailangan magabol ka ng benta para makabayad ng upa, kung naupa ka.
So, bago pa tumakbo yung upa mo, pwedeng kumikita ka na. So, ito yung mga values na makukuha nyo. So, again, ito yung tamang mindset na sinasabi ko. Kailangan mo may tamang mindset. Yung pera, napakadali. Lahat ng tao, kayang kumuha at makagawa ng pera. Promise, kayang gumawa ng pera lahat ng tao. Pero hindi lahat ng tao may capability na magkaroon ng tamang mindset para mapalago yung pera na yan. And I hope, kung makonvince kita na makapasok sa gym business at nagdadalong isip ka, OFW ka, magre-retire ka, or mag-asawa kayo na gusto nyo magtayo na sarili yung gym business, pwede nyo ako i-message. Tutulungan ko kayo, walang bayad, kahit hindi ka kumuha ng gym equipment. Dahil marami na akong nabibigyan ng tips, kahit hindi kumuha sa akin ng gym equipment, hindi ako madamot. Pag-usapan natin yan, i-PM nyo ako dito sa mga makikita nyo na mga contact numbers ko. Ako po si RP ng Gym Depot. Gandang araw po.